I wanted to end my life. I'm asking myself, bakit ganito yung buhay ko? I totally hated my situation. I hated myself. Joyful day, everyone! My name is Jordan Patente, the Joyful Entrepreneur, and I'd like to welcome you to a new show, a new episode. Fresh na fresh po! We're going to talk about mental wellness for entrepreneurs. This is your show. It's everyone's show. It's really time for all of us to talk about mental wellness, particularly for negosyantes or entrepreneurs like myself. Magandang gabi po sa inyong lahat. Joyful day. I hope lahat po kayo ay maganda ang naging pasok ng bagong taon, and I am excited. I hope you are feeling that as well, that we are starting a new discussion. Something na hindi masyadong pinag-uusapan lalo na sa industriya ng mga negosyante. Ito po yung tungkol sa mental wellness or mental health nating mga negosyante. At the good news is, hindi lang po mga negosyante ang makaka-relate sa usapin na ito. Makaka-relate po ang lahat ng Pilipino, maski nga hindi Pinoy. Siyempre, specific itong ating discussion dun sa ating kultura. Kaya kahit ano pa ang ginagawa mo, regardless if you are a full-time employee, isa kang freelancer, o siyempre, kung ikaw ay negosyante, definitely lahat tayo makaka-relate dito sa ating topic. And again, I'd like to quickly summarize and remind everybody that our topic is mental wellness talk for entrepreneurs. And this is our first episode, kaya sobra po akong excited. And this time, I'd like to really cover a lot of things, particularly dun sa awareness ng lahat ng mga nakikinig, nanonood, at saka yung mga naka-tune in ngayon na naka-live tayo. So, ang ating pong discussion really is all about yung struggles ng mga negosyante. Yan ay bihirang pag-usapan. Bakit nga ba? Marami po tayong mga questions na i-share sa inyo, and we really hope that you get to respond to us and share your stories, dahil ito na yung panahon. Ngayong 2025, I would like to just shout out to the universe that this is the year where all of us should start opening ourselves, our mind about the reality of mental wellness, not just for all Filipinos, but particularly for entrepreneurs. At dahil dyan, syempre I'm sure you're wondering, bakit nga ba itong si Jordan, the Joyful Entrepreneur, is talking about mental wellness? Well, alam niyo po, napaka-personal ng storya kung bakit kailangan at kung bakit ginawa kong advocacy yung pagsasalita about the mental health ng mga negosyante. Allow me to go back dito po sa aking storya, but just before I share my story with everybody, allow me to also share with you na ito pong ating show is going to run for 40 minutes, so stay with me, be present, kahit ano pang ginagawa ninyo. Maski na nagda-drive kayo at this time, just continue listening, and I hope tayo po ay magbubukas ang kaalaman, ang ating mga puso ay mas lalo nating maiintindihan yung mga pinagdadaanan ng mga negosyanteng Pilipino. So, going back, bakit nga ba nagkaroon or bakit meron tayong ganitong show? And why am I really exerting effort, putting myself out there to talk about this? It's really close to my heart. Simulan po natin yung kwento kung saan ako ay nagsimula po kasi yan. Allow me to start with the sharing of my story. I remember po, there was a time na talagang ako po ay negosyante. Bukod pa dyan, sa pagiging negosyante ka, ako po yung klase ng negosyante na mataas yung ambisyon, mataas yung pangarap. And I think if you're a negosyante, if you're a businessman, you really have to put all your best out there
And you're hoping and expecting na whatever dreams or aspirations that you have at that point, they will come to life. It will happen. And how will you do that if you're not exerting a lot of effort? Pero ganito po yan. Nung ako po ay babalikan natin 10 years ago. Yan, it's been a decade since I actually made a decision. So, kailangan ko po kayong ibalik sa kwento na ito para mas naiintindihan po ng lahat kung bakit may ganitong advocacy si The Joyful Entrepreneur. So, 10 years ago po, ako ay empleyado ng isang call center. Malaki po yung call center na yon at marami din po akong mga responsibilities that I am performing. But at the same time, I thought I was really fulfilled. I'm happy doing them. Pero may mga personal issues ako. Particularly, I've been with the company for more than a decade din po. So I spent 10 years, more than 10 years of my life with that company. Ang dami kong mga exposures. And then at that point, nung ako ay, nung 10 years ago, and that happens to be my 33rd year, so, ano ko po yun? Ako po ay 33 years old at that time. I had this vision of retiring young, retiring rich, retiring early. Nung 33 ako, I've set a goal of retiring at the age of 40. And nagkaroon ako ng mga validation. Of course, I'm somebody na I'm not religious po, but I could say that I'm really spiritual. And I prayed so hard para una, kung gagawin ko mang mag-resign ako dun sa call center at maganda naman din po ang aking posisyon, kumbaga, what else can I ask for? Ang ganda ng growth na binigay sa akin ng kumpanya, ang dami kong naging exposures, and I think majority of the things that I know professionally and in terms of yung corporate life ko, galing lahat dun eh. Pero at that time, I realized that I wanted to retire at the age of 40. Kasi naniniwala ako na I can do a lot of things and I can do it. May confidence din po ako sa sarili ko na, kaya ko naman to. Maski na hindi ko alam talaga yung gagawin ko. And so, after po, nung ako ay makapag-decide, so I prayed hard para makahingi ng signs kung talagang magre-resign ba talaga ako, iiwan ko ba talaga yung kumpanya na yon. And so, I worked really hard. Ang mga napuntahan ko po muna ay nag-network marketing ako for a year. And then, nag-rock bottom ako nung pinagpalit ko yung aking career dun sa dun sa network marketing na yon. Hindi naman dahil sa yung network marketing na yon ay illegitimate or illegal, pero masasabi ko kasi na hindi ako nagtagumpay. Kasi maraming taong nagtagumpay dun sa field na yon. And then next is, after that po, nag-rock bottom ako. Alam niyo ang nangyari po ay I had to go back to becoming an employee. Pero nung time na yun, nag-set ako ng goal na I really want to just continue my learning in terms of sales. Kaya po napunta ako sa bangko. And for almost a year and a half, doon ko din po na-build yung aking confidence sa pakikipag-usap, sa pag-represent. Kasi hindi ko naman linya talaga ang sales. Ang linya ko po ay presentation dahil ako po ay training manager nung umalis ako sa call center. Ganito po, bali nung nasa bangko ako, alam nyo, I was working really hard and at the same time, I had this moment na, okay, I'm going to start a business. Doon po naging full-time business owner ako, kasabay nung trabaho ko na yun sa bangko. So, ang sinishare ko ngayon ay, nung ako po ay nasa bangko at nagkaroon ako ng idea na I'm going to put up a cleaning service business dahil nawalan kami ng yaya. So, dun po nagsimula talaga yung, okay, I'm going to do this. In fact, iniwan ko rin po yung banking industry for the sake of focusing on this business. And nung time na yon, I tried so many businesses na po. So, medyo mahaba ng konti, para lang magkaroon talaga kayo ng understanding kung saan ako nagsisimula. Ngayon, marami na akong failures in life. Sa corporate life ko, I've had a lot din. Tapos nagkaroon na rin po ako na, syempre, nag-rock bottom na ako dun sa network marketing company or venture that I tried. Dun sa bangko, hindi ko masasabing
marami akong failures, rather marami tayong naging achievements and we're feeling blessed. But at the same time, short-lived lang talaga siya. Parang ang nangyayari doon was I was really being trained to focus on the business, and that really happened that way. And so going back, nung nirun ko na po yung business ko, and that was 2016. So ilang taon lang yon, 8 years ago. So 2016, when I put that business up, binigay ko po ang lahat ko dahil naramdaman ko na maski na marami akong mga businesses in the past, I realized na itong business na tinayo ko, this is like a culmination of all my experiences. And having said that, I realized na lahat ng mga alam ko, ng expertise ko, I could do all these things all at the same time, and that pumped me up. And so, bago pa lang po pandemic, kasi napaka-pivotal nung time na yon, 2020. So I started 4 years before the pandemic. Alam nyo, napakarami din pong mga pagsubok ang dumating dun sa business na yon. And at that time, ako kasi yung nakafocus dahil yung partner ko, si RC, kami pong mag-partner ni RC ay sigurista. We don't want na pareho kaming nakafocus sa business. At that time, nandun pa siya sa BDO. Sabi ko, hindi mo pwedeng iwan yung trabaho mo. So, let me just focus on running this business. I'll make it big. So, that was really my promise. And I told RC na kung ako ay magiging successful, I will make sure na I will pull you out of that company para makapag-focus ka na sa business natin. And, of course, nangyari po ang lahat ng yan. But going back, marami akong mga failures nung nagsisimula pa lang po ako dun sa negosyo. But you know, that's all fine. Kasi sa sobrang dami ko na pong mga napagdaan ng mga experiences. Sa corporate life, nag-rock bottom ka na nga, what else could be wrong, di ba? Kumbaga, rock bottom na eh. Ayun na yung pinakamasakit na nangyari. Kaya kung ano man yung dumating sa akin, yes, I had so much stresses. Siyempre, yung concept na galing ka lang dun sa rock bottom, zero ka, and yet, naglakas ka na naman ng loob. Alam nyo, I started that business for only 70,000 pesos. And I can't even recall kung saan ko kinuha yung 70,000 pesos na yon. But I'd like to share with you as early as now na pagdating po sa pagmamanage ng aming finances, pagdating sa pagmamanage ng aming pera, masasabi kong may expertise kami dyan, may galing kami dyan because we could control and we have the discipline. And so nung time na yun, when I put up the business, of course, marami pa ring heartaches, yung constantly you're thinking about paano mo masusustain tong negosyo na to. Nung time na yun po, 2016, konti pa lang din yung mga negosyo na nandun sa field na yon. In fact, a year after I started the business, and I know this naman kasi I planned everything, alam ko na mapupunta kami sa linya ng franchising. In fact, kami nga po yung kauna-unahan sa Pilipinas na local cleaning service company na nakapagpa-franchise ng negosyo namin. Kasi nag-start pa lang ako, I documented everything, I just know that this is where I'm heading, and it happened a year after. In fact, yan po ang dahil dyan, na-bless din kami. Our first million came from that venture, yung nagpapa-franchise kami. So, masasabi mo na talagang pinrepare ako, and kahit ano pang dumating, napatikim na ako 1 year pa lang negosyo, I experienced that, yung magandang pasok ng pera. And so, sabi ko, ilalaban ko ito. But, alam niyo po, bago pa mag-pandemic 2020, sobrang dami na talaga na hardships na pinagdaanan ko. I'd like to share with you na yung una po na top of mind right now na hardships is that, syempre nung nasa call center ka, umi-English ka, di ba? That's one. Tapos, corporate yung mundo mo, pati dun sa bangko, corporate din. So, trained ka na professional yung approach mo on everything that you do. Nung ako po ay nag-start ng cleaning service business, obviously, hindi po yan kapareho ng mga pinanggalingan kong mga industries. You get that? Ang mga kasama ko po when I started are former OFWs, former domestic helpers. Kasi nga po, cleaning service. At nung time na yon, ang focus ng Clean Zone PH, yan po yung pangalan ng aming business,
ng isa naming business, yan ay nakafocus kami sa mga household, sa mga bahay-bahay. Pero nang iba na po kasi, syempre ang landscape, pagkatapos syempre ng mga pangyayari, lalo na nitong pandemic. But going back, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat din sa mga naka-tune in sa inyo, no? Naka-live din po tayo sa Facebook at sa TikTok. But going back, as I am saying, nung time po na talagang maraming mga hardships even before the pandemic. At yun nga, yung i-share ko sa inyo, top of mind na naaalala ko was during the time na, kasi ako talaga lagi po, para po ako yung kabayo na laging, sabi nila, tapahoy yata yung tawag doon. All eyes on the output, on the result. Laging nakaganyan po. Hindi ako titingin left and right. Sobra yung focus that I have to ensure that our goal will be met. And umabot po sa punto kung saan bago mag-pandemic, sobrang, rock bottom ko in terms of running the business was that yung mga employees namin, kasi alam nyo yung business po namin na Clean Zone PH, I thought nung una na walan lang kami ng yaya and I had that idea na maraming nangangailangan ng mga maikling oras lang ng paglilinis, kaya on-call cleaning service, and that's what happened, and that's what we offered. But the point was, along the way po, nagbabago, nag-shift yung konsepto at saka yung misyon ng negosyo. At that time, 2019, klaro na sa utak ko na ang mission namin is to elevate yung cleaning service experience ng mga Pilipino. That's one. Pangalawa is to also dignify yung buhay ng mga former DH o kaya nung mga tagalinis. Kasi nga dito sa Pilipinas, ang tingin natin sa mga katulong, sa mga kasambahay, at I hope you agree with me na mababa po, hindi natin kapantay. At nung panahon na yon, iba na. Sabi ko, I can dedicate my life at that point to ensuring na ma-dignify sila. Kaya you could also research, hanggang ngayon po kasi, nandyan pa rin yan yung mission na yan na to dignify yung mga naglilinis. And you get to see na iba po ang itsura ng aming mga personnel compared dun sa aming mga competitors. And isa yan sa mga masasabi kong I am proud of. But despite the fact that I am helping to change the look, the perspective of regular Filipinos sa mga naglilinis, alam nyo po, yung pinaka-rock bottom for me was meron akong naging concern, meron kaming isang batch ng mga employees namin na hindi na kami nag-match ng nararamdaman. And nung panahon po na yon, ako bilang, syempre, parang ang dami ko ng failures in my life. Tapos, I wanted to retire at the age of 40. Extremely focus ako sa goal ko. Na-feel nung ibang mga employees namin na masyado akong, parang ang term nga po nila is, tingin ko daw sa kanila ay kalabaw sila. Ibig sabihin, hindi sila napapagod. Is that true? Sa tingin ko nung time na yun, hindi. Pero syempre, iba yung nararamdaman nila, di ba? And so, nagkasagutan po kami nung ng isang employee namin, at yung employee na yun happened to encourage a lot of our existing employees at that time to go and report me, ako po mismo, sa DOLE. Intindihan ko po nung time na yon, alam nyo, nung ako ay empleyado, nadodole po yung company namin dahil sa akin, dahil may mga tao kong terminate for performances. So sanay po ako na naririnig na dinole ka. Pero merong HR kasi it's a big company. So merong HR na nag-filter nun, and ang bilin lang naman sa amin lagi is as long as ginagawa mo yung trabaho mo and you're properly documenting things and you have reason for those decisions, you're covered. And all throughout, dalang-dala ko po yun hanggang dun sa full-time negosyante na ako. And ganun po talaga.
I love documenting things. So, I could say na maski dinala po ako sa Dole, malakas ang loob ko. Pero alam niyo, na-realize ko na iba pala yung ikaw na mismo yung haharap sa Dole. At ang mindset po nating mga Pilipino kapag dinole ka, ibig sabihin may kaso ka na. What I've also found out was, hindi po pala ganon. Yung first step po pala ay pag-uusapan nyo muna nung employee ko ano yung concerns or mga complaints nila. And so, hindi po kami umabot sa kaso. Pero syempre, nung time na yon, hindi mo naman ma-appreciate or hindi mo naman iisipin na gusto lang kami pag-usapin ng Dole and yung mga dati naming or yung mga employees namin nung time na yon. No, it was so stressful. Alam niyo po, birthday ko noong October 2, ano ba yun? 2019, I think. Yes, yan, certain na ako. 2019, October 2, that's the first day na magkikita-kita kami sa Dole. So just imagine that, di ba? So yun yung time na dapat you're celebrating, tsaka festive or excited ka lang and all that, di ba? Pero iba po yung nararamdaman ko 2019, October 2. In fact, nahuli pa nga po ako ng MMDA kasi I was waiting for RC, my partner, na bumaba nung condo building namin. But anyways, nung panahon na yon, I will tell you directly na I was bitter. Bakit ako bitter? Kasi po syempre dinala nila ako na parang ang tingin ko, ginagawa ko nga tong negosyo na to para mag-dignify kayo. Fair ako sa lahat ng ginagawa ko. And let me tell you, I thought I'm really fair. Because una, libra po ako. So yan, nagpapakilala ako sa inyo ha. Pero it doesn't mean na fair ka ay magugustuhan ka ng mga tao. At kapag negosyante ka, you know that. And kahit sino po sa inyong nakikinig, alam niyo na you could never please everybody. So may mga certain groups lang. At kung pagod na sila, paano mo nga talaga sila mapiplease? Maski na siguro maganda pa yung mga benefits nila, ay hindi ka pa rin nila ma-appreciate kasi pagod na sila. At ako po, yung klase ng tao, nung time na yon, syempre stressed ka na, di ba? Naghahabol ka ng retirement mo, tapos ilang taon na, parang medyo mabagal pa din yung progress mo. Magkaiba po kasi yung aspeto ng franchising, iba rin po yung aspeto ng operations. At what I also found out, sobrang hirap po ng operation na klase ng negosyo. Kasi kami, service po yung ino-offer namin. Wala po kaming produkto na ibibenta sa mga shelves, mabibili nyo kahit saan. Kami, mga tao, literally, yung aming produkto kasi kung ano yung output nila, yun yung binabayaran sa amin. So I've realized sobrang hirap pala ng isang buhay negosyante kapag service yung ino-offer mo. So yan. So yung mga negosyante, I'm sure makaka-relate kayo dun sa sharing ko na yan. But going back, again, naayos naman po namin. Obviously, hindi po umabot sa case yung dinala ako sa Dole. And I'm also sharing with you na initially, syempre galit talaga ako. No? Talagang may bitterness sa puso ko. Hindi ko maintindihan na sa lahat ng mga ginawa ko, ganito pa rin yung binalik ninyo. At ang dami pang nagsisunuran ng mga employees. So parang ang nangyari po, end of 2019, cleansing stage yan ng negosyo namin. Na manawala yung mga, masasabi kong nung panahon na yon ay naging sakit ng ulo. Perspective ko lang yun, I'm sure masakit din naman ang ulo nila sa akin, ano? And I'm sure gustong-gusto din nilang umalis po dun sa kumpanya namin. But going back, nung panahon na yun, cleansing stage, and so, ang prayer ko na noon at alam ko na rin na talagang, Lord, pinadapa mo na naman ako dito sa nangyari na to sa buhay ko ha. But I am certain, Lord, na whatever will come, syempre kapag nasa baba ka na, yung susunod na phase mo hindi naman mas baba pa, di ba? Sobrang downgrade, wala na, loser na ako talaga noon. So I just know na dahil bilog ang mundo, nasa baba na ako nung time na yon. So bibigyan niya na ako ng mga magagandang blessings na paparating sa buhay ko. And I must tell you, totoo po, nangyari po talaga yan. But let me tell you na nung 2020, alam nyo po, bilang isang negosyante at naiintindihan kong because of the pandemic, marami pong nagsarang negosyo, di ba? But are you with me when I say na cleaning service po kami? Tapos bukod pa dyan, hindi ko na kukwento yung aspect
na nakapagpaganda lalo ng negosyo namin. But there's this service na nagawa ko po talaga a month before pa mag-lockdown at nakapag-promote na kami at yun ang disinfecting services. Kaya we never rested during the pandemic. Pero nung panahon po na 2020, alam niyo may nararamdaman na ako. So eto na, dito ko napapasok and you might be wondering bakit si Jordan tinawag niya sarili niya the joyful entrepreneur at bakit nagsasalita siya tungkol sa kanya experience about mental health. Doon pa lang pong nadoli ako, syempre ang dami ko ng pinagdadaanan. Ng mental health po, hindi lang baliw ka. So, lumang-luma na po yung mindset na yan. Pag sinabi pong mental health, it deals with your emotion as a human being. Sobrang roller coaster ride po ang 2019 ko. As in, I don't know how else I could explain to all of you kung gaano kasakit yung nangyari sa akin ng 2019. Kaya I'm so hopeful at iba yung ngiti ko ng 2020 dahil alam ko na this is my time to recover. And it happened. But maski po maganda yung nangyari sa negosyo namin, dahil sa dami nga po ng mga pinagdaanan ko, I came to a point na na-depress po ako. You might be thinking na, nung pandemic, ang dami namang nadidepress. Marami po talaga nadidepress kasi hindi nakakalabas, nawala na yung usual mga routines natin, di ba? Wala na yung physical mga activities natin, yung socializations, nawala na yung mga yan. But in my case, even prior to that, obviously, para kagalitan or kainisan or should I say, kahikamuhian po ako ng mga dati naming employees. I think marami nang nagbago sa akin. And bluntly speaking, nagbago po talaga ako. From before na, kasi syempre nung employee ka, nakikisama ka sa maraming tao, kasi alam mo na may HR na may makikipag-usap sa'yo kapag, o kaya may marereprimand ka, di ba? Pero alam nyo, kapag negosyante ka pala, isa sa mga realizations ko, ibang-iba po pala yon. Walang makikipag-usap sa'yo. Ikaw lang. Kung meron kang business partners, kayo-kayo lang po. So, ibig sabihin, walang magre-reprimand sa akin. Para ma-reprimand ako, siguro yun nga, dinala ako sa dole. But what I'm trying to tell you right now is, I've changed a lot. For some, I became a monster. And I think, at some point, oo nga. Kasi iba po yung naging tapang ko, iba po yung naging demeanor ko, consistent all throughout. Kasi I could still be that. I still have that in me right now. And we're talking about 4 years after nung aking phase na may depression ako. And so, what I'm saying po ay na-depress ako. I totally hated my situation. I hated myself. So, yan po yung mga pangyayari sa buhay ko na hindi ko talaga gusto yung buhay ko. There was a time, again, let me tell you, I'm a very confident person. I'm very certain about things that I wanted in my life. But at that point po na ako ay na-depress, I don't wanna go out, kasi I can. Kasi una, yung aming business ay essential. So we have all the right to go out, maski po pandemic. Maski po, nung 2020, I was even awarded as an inspiring entrepreneur. Maski po nung time na yon, dapat high ako, it was really the opposite. Alam nyo, bago pa lang po mag-40, going back, di ba, dun sa initial sharing ko, I really wanted na mag-retire at the age of 40. Bago pa lang mag-40, alam ko nang kaya ko na dun sa mga checklist ko, pwede. I was that confident. But I am not so confident that I am enjoying that moment. In fact, I wasn't. Ito nga po yung punto kung saan ayoko makipag-usap sa ibang mga tao, kino-question ko yung mga tao sa paligid ko, parang lahat na lang ng tao sa paligid ko, including my partner, ay negative po yung tingin ko sa kanila. There was even a time na nagsi-self-pity na ako, na tinatanong ko,
mahal ba nila ako? Na-appreciate ba nila lahat ng mga contributions na nagawa ko para sa kanila, sa mga buhay nila, maski na may trabaho naman kaming lahat, maski na may pandemic. Kumbaga, secured kami, inaalagaan din namin sila nung time na yon. And yet, I'm really doubting myself. I'm asking myself, bakit ganito yung buhay ko? And I think nasa 1% yung concept na I wanted to end my life. Umabot po ako sa punto na yon. So I realized beyond feeling na ako ay depressed, burnout, siyempre chronic stress, nandyan na po lahat. Yung anxiety ko, combined nyo na lahat yan. Yun po ang mga stages ng stress levels natin, ano? O kaya ng mental health concerns or issues natin. Parang lahat yan, may mga symptoms na meron ako. And so, fast forward, so nung ako po ay nag-retire, iniwan ko po yung kumpanya na Clean Zone PH kay RC, tsaka dun sa mga iba naming mga employees, na hanggang ngayon nandyan pa rin, I'm grateful. Pero dumaan po ako sa healing process. Matagal po yung healing process. Siyempre, marami po akong pinagdaanan. Hindi po ako yung klase ng tao na magpupunta sa medical doctor para magpa-assess. I'm the type of person who loves to study a lot. And I do a lot of research para maintindihan kung ano yung nararamdaman ko. I'm also very conscious about who I am. Kilala ko po talaga yung sarili ko. Kasi ang dami kong pinagdaanan sa buhay ko na kailangan maging ganito ako, sabi ni ganito, ganyan dapat. Kapag sa society, dapat ganito ka. So, I conformed with all those requirements. And at the back of all those things, kailangan ko pong kilalanin yung sarili ko. So, never po akong nawala. Never akong nag-wonder kung sino ba ako. I just know who I really am. But I suppressed myself a lot. So, isa po yan sa mga nangyari. So, nung proseso po na, again, kaka-research ko, alam ko na these are the symptoms. Instead of going to medical doctors, and let me tell you, I don't have anything against medical doctors. In fact, if you may, please go to them first. But in my case, I went to the alternative options po. Mahilig po ako sa mga alternative healing options such as energy healing and some other things na i-cover natin sa mga susunod na episodes natin. Pero ngayon, ang pinag-uusapan natin is yung experience ko nga po, na nung during the healing process ko or healing stage ko, talagang I had to go back. Kailangan ko pong balikan literal yung aking buhay nung ako ay bata pa, no? Para maintindihan ko saan ba nanggagaling itong feeling of loneliness, yung feeling of dissatisfaction despite the fact that I've been blessed. Wala po ako dapat karapatan na magreklamo na ang hirap-hirap ng buhay ko during the pandemic. Wala pong ganun. And yet, I had to go back. So, ang dami ko pong na-unearth na mga traumas, issues, napakaraming mga heartaches. Lahat po yan, tinabunan ko lang pala while growing up and then while becoming quote-unquote successful in life. So, what I'm sharing with you is that sa sobrang dami ko po palang pagtatakip sa mga sakit na naramdaman ko sa puso, sa emotion, sa sobrang wala akong panahon para harapin sila, nagsabay-sabay po sila, nag-activate, siguro nag-usap-usap sila. Sabi nila, it's time, yanigin natin yung buhay ni Jordan. Bigyan natin siya ng depression, ilagay natin siya sa burnout disposition in life. Lahat po yan nagkasabay-sabay. In fact, what I did po right after, nung ako po ay nag-retire, so to speak, ay gumawa po ako, bukod dun sa healing myself, part of my healing is to show my creative side na ako naman yung dati pa pero 20 years ago, I stopped doing it. When I was 18, I stopped doing films. Gumawa po ako ng documentary series para ma-release din yung mga emotions tsaka yung creativity ko ma-release din. And it's part of my healing. And going back, eto na po. So now, that's the reason why I constantly talk about mental wellness. There was a time po na naramdaman kong, I think I'm feeling so much better. And I sat down
And I really prayed hard. Sabi ko, Lord, ano po ang dapat kong gawin knowing na this is where I am at as of the moment. In terms of my emotional healing, yung mental health healing ko, alam ko confident na ako na I'm better. I'm good. May mga natitira pero very much manageable. And so I had a prayer, and what landed on my lap was to talk about that unique experience that I have as an entrepreneur, as a motivational speaker, as a public speaker, and as a business coach. Napakarami pong motivational speakers sa Pilipinas, napakarami pong mga business coaches, public speakers, pero how will I really differentiate myself from the rest? I'll talk about what's really unique, and that's mental health. Yan po talaga yung narinig ko na direct answers dun sa question ko sa what am I supposed to do. And so now, I branded myself as the joyful entrepreneur and focusing on mental health for entrepreneurs po. Dahil sino pa ba ang makakaintindi sa pinagdadaanan sa aspeto ng emosyon, sa aspeto ng mental wellness ng mga negosyante? Siyempre, ako po yun. Dahil pinagdaanan ko po yun. At talaga namang inaral ko lahat ng mga paraan para makawala dun sa bakas ng nakaraan. Ang lalim, ano? At doon din po sa mga previous issues ko or yung mga traumas na meron ako. Even nung ako'y bata pa at ako ay working person na. And syempre, bilang isang negosyante. Now, I'm so willing and ready to share. It's been a year. Alam niyo po, August of 2024 ko lang na-realize yan. Doon po nagsimula at nabago po talaga yung buhay ko. Kaya alam ko na aligned ako this time kung ano yung purpose ko sa mundong ito. Sa dami-dami po ng pinagdaanan ko sa buhay, naramdaman ko all the more na aligned ako para sa akin to really talk about mental wellness. At para po sa inyong mga nanonood ngayon, naka-tune in ngayon, una, maraming salamat. But I like to share with you na, alam nyo po, kapag sinabing mental wellness, ito rin yung mga didiscuss nating topics in the coming days or in the coming months. Ito po ay kapag sinabi po nating mental health, particularly, you might be wondering, kasi maski ako, I have to seek clarity. And of course, I did research and all that. Kasama po sa mental wellness or mental health, pagdating po sa mga negosyante, yung aspeto po ng stress management. That's one. Okay? And of course, hindi po mawawala kasi typical ng nararamdaman natin ngayon yung anxiety, yung fear na ikaw ay baka mag-fail. Kasama po yan sa cover natin. We will also touch on burnout prevention. So, watch out for that. Meron po tayong tinatawag na imposter syndrome. Yung tipong confident ka, you're doing really well and yet you will question yourself na parang hindi ko deserve tong mga successes na to, parang nakaka-guilty. Imposter syndrome yan. We'll talk about that in the future. Of course, financial stress, number one po yan sa mental health concern ng isang negosyante, lalo sa Pilipinas, yung financial stress. It's feeling lonely, being isolated. We'll cover that. Part po yun ng mental wellness. Decision fatigue, sa sobrang dami mong desisyon na kailangang gawin at i-deliver dahil ikaw ay negosyante, we'll also touch on that. Of course, emotional resilience. Nakita niyo yung roller coaster ride na dinaanan ko, no? Pag-uusapan po natin yan kung paano natin malalampasan, paano natin mamamanage, and then depression is also part of it. Part of your relationship with your employees, with the people around you, with your family and friends particularly, that's part of mental wellness for entrepreneurs. At isa pa po sa pwede natin or rather sa mga i-discuss natin yung identity and self-worth natin dahil tayong mga negosyante, we're so all out there. Lagi na lang nating binibigay yung sarili natin para sa ibang tao. Minsan nawawala na yung pag-aalaga, pagmamahal mo sa sarili mo. Part ng mental wellness yan, nating mga negosyante. At of course, yung creativity and yung innovation block, kapag sobrang pagod ka na, hindi ka na makapag-isip, wala ka ng inspiration. What if nasa creative industry ka pa, lalo na, di ba? Or kahit anong negosyo yan, you need innovation, lalo na sa bilis ng pangyayari at changes sa mundo, you need to constantly innovate. But if you're so tired,
If you're stressed out, if you're depressed all the more, wala pong lalabas na inspiration para sa innovation, para sa inyong negosyo. I'd like to share with you na ito pong ating program na Mental Wellness Talk for Entrepreneurs by yours truly, the Joyful Entrepreneur. Ito po ay gagawin natin every second Wednesday and last Wednesday of the month at 8 p.m. Naka-live po tayo, pero pwede din nyo rin po itong mapanood sa YouTube because we're going to upload this, itong ating 40-minute session. At you could also hear our episodes po sa podcast. Lahat po yan i-launch natin. We will keep you updated and posted. Allow me to give you this closing statement. Lahat po ng negosyante, napakarami po nating pinagdadaanan. Iilan lang po ang nakakaintindi sa pinagdaraanan natin. Minsan nga po, people will just tell us, particularly our loved ones and family members, na naiintindihan nila kung ano yung pinagdadaanan natin. But the truth is, ang hirap po ng pinagdadaanan natin at iilan lang talaga ang nagkakaintindihan. Kaya po gumawa ako ng programa para tayong mga negosyante, lalo na kapag may mga issues tayo in our emotions, decision making, and even struggles with your businesses, meron tayong community, meron tayong pupuntahan. Ito na po yung programa na ito. I'd like to invite all of you to join me dun sa the Joyful Entrepreneurs Community. It's in Facebook. It's a community or it's a group na pwede tayong magkwentuhan. Be yourself. Of course, I appreciate authenticity of all things. You can be yourself in that community. Pag-usapan natin yung mga nararamdaman ninyo. I can be your big brother, your kuya. You could call me anything. Pagdating po sa mental wellness nating mga negosyante, I am confident and I am certain na makakatulong ako sa inyo. And I don't need anything from you. Of course, I have another business and I do talks, workshops. Kalimutan nating lahat yan dahil ang priority is kung ano yung kailangan ninyong suporta. Let's see kung ano pong magagawa ng ating community kasama ako. So I hope with today's first episode ay na-share at may na-impart ako sa inyo na inspiration. It's really quick. I don't want to waste so much of your time. But remember, whatever happens, tayong mga negosyante sa aspeto ng ating mental wellness, we are deserving. And as a whole, we are all deserving to be successful and most importantly, to be joyful. So maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin ngayon sa live session na ito. Abangan ninyo ang aming pag-post sa aming YouTube at sa podcast. But for now, I'll say goodbye. But watch out for our next session. It's coming on the 29th. So that's the last Wednesday of January. So 29 po, 8 p.m. Live pa rin tayo. At umaasa ako na darating po ang panahon kung saan majority ng mga negosyante sa Pilipinas ay successful at joyful. Maraming salamat pong muli!